Guys, update ko lang kayo guys doon sa nagtatanong sa akin regarding doon sa nangyari dito sa mga fingerlings dito sa aquaponic drums. So, I want to be honest always all the time in my vlogs guys para at least may natututunan kayo at saka may napupulot kayong idea sa akin. So, ito ang nangyari. Kung makikita nyo to, ito yung pinakatangke niya, tapos ito yung filter. Dito nang gagaling yung tubig namin sa IBC water tank. Tapos, nagpo-flow siya. Nagpo-flow siya sa lahat ng drums. Bumabagsak yung tubig dito, tapos bumabalik siya dun sa ilalim, pabalik dito. So, ang nangyari guys, nung naglagay kami dito nung gabi, so day 1, okay naman siya. Pagdating ng day 2, day 3, nagkakaproblema kasi yung mga fingerlings sobrang liliit kasi 3 inches lang guys. Lumulusot dito mula doon sa ilalim ng drums. So namamatay. Tapos nagbabara siya kaya yung flowing nung nung drum dito I mean yung flowing ng tubig dito sa mga tubo papunta sa drum ay hindi na nagko-consistent dahil nagbara siya dito sa yung mga fingerlings na namatay. Although kahit buhay, bumabara sila dito kaya ang ending namamatay. So ang nangyari, maraming namatay. Sa 550 guys, kasi 550 yun yung nilagay namin dito. So sa 550 in 3 days namatay halos namatay lahat yun guys. Okay? Namatay lahat yun guys. Kaya ang ginawa ko, in-stop ko na muna to. In-stop ko na muna to kasi hindi naman ako ang totally na may alam nito yung contractor ko. So ngayon ang nangyari guys, so hindi nag-work. Sabihin na natin honestly, hindi siya nag-work talaga yung ganitong sistema. Or either kulang lang kami sa idea yung ginawa namin. Kulang kami sa idea siguro. So pinag-aaralan pa namin to guys kung paano namin makukontinue to kasi sayang naman yung effort tsaka yung gastos namin dito, laki-laki ng gastos namin dito guys. So ngayon pinag-aaralan namin to. For the meantime, empty po yung mga drums na yan guys. Walang laman na hito yan. Ang laman lang yan tubig guys. Okay? So ang ginawa namin, nung after that, syempre nagkaroon kami ng lesson dyan. Okay? May natutunan kami dyan sa ganyang pangyayari. Okay, so ngayon, nung nag-replacement kami ng hito guys, yung 550, nandito na sila, okay? So, ang ginawa ko, for the meantime, gumawa muna ako ng 2x3 na fish pan. O, ako mismo gumawa, ako lang gumawa niyan. Okay? So, ngayon, ang ginawa ko, nung dumating yung replacement ng mga hito guys, nandito sila ngayon. So, pinag-aaralan ko rin to kung ano niya. So kasi parang ang bilis namin magpalit ng tubig. Okay? Kunyari nung pagdating ng hito ngayon, kinabukasan kailangan ko na magpalit ng tubig guys. Hanggang dito yung tubig. So halos kalahati ng pan. So lumabo ka agad siya tapos nagbubbles ka agad. Tapos ang ginawa ko, nag-replacement ako syempre kasi hindi sila makahinga, akyat sila ng akyat. So 100% inalis ko yung tubig. Pinalitan ko. That was last day. Tapos nung last day napalitan ko siya, and 2 day hanggang kaninang umaga, nagbubbles na naman yung tubig guys. Hindi na naman sila makahinga. So na naman sila, nag-akyat-akyat na naman sila kasi naglabo na yung tubig guys. So ang ginawa ko, nag-try ako ng half 50% yung tubig mula doon sa lumabo at saka nagbubbles, inalis ko. Tapos nagdagdag ako ng half. So hindi siya nag-work. Okay? Hindi siya nag-work. Aligaga pa rin sila, parang hirap pa rin silang huminga. So, ang ginawa ko guys, totally inalis ko yung tubig 100%, okay? Inalis ko yung tubig, totally 100%, nagpalit ako ng tubig. So, ngayon ang nangyari din, nagpalit na ako ng tubig. Ito na yung ginawa ko. So, inobserbahan ko na sila, okay? Inobserbahan ko na sila. Ang ginawa ko, instead na kalahati dito sa fish pan yung tubig, ginawa kong 3/4 lang muna, okay? Kasi parang pag sobrang malalim, parang hirap silang huminga. So, this time, 3/4 lang yung tubig ng fish pan. Inobserbahan ko, parang okay naman sila. Okay, so tignan natin hanggang bukas kung anong mangyayari. So, update ko kayo guys. So, ito yung nangyayari ngayon. At, since wala silang, aerator, di ko alam kung aerator ba talaga to. So, ito yung sa fish pan ko dati, yung sa aquarium. Okay? So, ang ginawa ko, pinaandar ko lang siya para magkakaroon ng bubbles dito sa loob ng fish pan guys.
para may galaw. Para gumagalaw yung tubig sa loob ng fish pan guys, nagkakaroon ng oxygen para hindi sila mahirapan huminga. So far sa ngayon, nakikita ko naman parang nag-work siya, medyo okay. So tignan natin hanggang bukas kung ano mangyayari. I-update ko kayo. So yun po guys, yun po yung nangyari. Doon sa nagtatanong sa update nitong aquaponic sa dito sa drums. So yun, ito na po yung update. Don't worry, I'm being honest here. Kasi mas maganda yung sabihin natin ng totoo para yung mga viewer natin na gusto mag-start ng hito. Kasi we are started guys. So, kakasimula ko lang po nito. Wala ko masyadong idea, okay? So ngayon, kaya nga kumuha ko ng contractor kasi ang alam ko, mayroon siyang alam. Tapos siya ang mag-guide sa akin. But malayo siya, so ako lang nandito. So kung ano na naobserbahan ko, yung lagi ni-inform ko siya. So hindi namin naagapan yung mga hito guys. Yung mga nilagay namin dito na hito na 550 ay namatay lahat. Okay? So namatay lahat. So far may natira pala 6 na piraso nandoon. It's almost 1 month na. Pero kahapon namatay yung 2. So may natira doon na 4 doon sa maliit na fish pond. Okay? So ito yun guys. Ito yung replacement. Yung mga namatay dito na 550 lahat, ito na yung replacement. Dito ko muna sinilagay sa open fish pond, okay? Sa open pond. Para mabilis sila na-catch up ng hangin. Kasi maliliit pa sila. Bukod dito sa naging problema namin, bukod sa close siya, syempre maliliit, walang masyadong oxygen, hirap silang huminga. Malakas yung pressure doon sa ilalim, pabalik doon sa pinakaano namin. Kaya na sisip-sip sila sa ilalim ng drum. Yung mga hito na maliliit, kumakasya sila doon. Kasi hindi nila nilagyan ng screen. Dapat nilagyan nila ng screen. Yun yung nag-prepare nitong mga drums na to. So yun ang naobserbahan ko. So marami ako natutunan dito sa pag-field namin dito sa drums na to, aquaponic na to. So marami ako natutunan dyan at nagkaroon ako ng napakaraming idea dyan. So later isi-share ko sa inyo guys. But so far, magagamit pa namin to guys. Kasi I think, pag mga 3 months old na yung mga fingerlings, siguro pwede na maglagay dito ng mga ilang-ilang piraso lang. Kasi ang nangyari noon, 500 lahat yun, 550. So bali, 100, 100, 100, ano sa 150. So parang nag-overcrowded sila. At the same time, sobrang napakalalim. Kaya nahirapan huminga yung mga fingerlings guys. So, yun po yung mga humihingi ng update dito sa drums. Ito po yung update, okay? So tara, punta tayo dito. Para maipakita ko sa inyo yung dati-dati, yung unang-una kong mga hito na sinimulan ko. Kasi nagsimula ako sa 100 guys. At so far wala ko masyado naging problema. Nung nag-start ako ng hito, 100 lang siya guys. Wala akong naging problema, nabenta ko yun. Although hindi naman talaga nabawi, pero nabenta ko yun. So that was my first time nag-alaga ko ng hito. So ito yung fish pan ko before. Ako lang din ang gumawa nito guys. Kung makikita nyo, ayan, 2x3 din siya. So, ang nilagay ko dito noon, yung unang-una ako naghito, kasi laro-laro lang yun, 100 siya. So far, ang namatay noon is mga 15 lang yun, yung namatay. Tapos yung the rest, nabuhay na po sila. Until now, it's 3 years ago, that was 3 years ago from now guys, yung 100 na yun, nabenta ko yung iba. Tapos yung natitira dito na siyam, sila pa rin, kaya ang lalaki na, sinlaki ng binti ito, nandito guys. Kaya siya medyo malabo ngayon kasi guys, hindi ko napapalitan ng tubig. At saka hindi siya palitin ng tubig ngayon. So ito, kahapon namatay yung isa, yung malaking kulay puti na binubuli nila. Nagsuwagan siguro sila, kaya na tamaan yung isa, namatay. Okay, so sayang, ang laki-laki. So ito dito ako nagsimula guys. So kung makikita nyo, yung 3 years ago from now, nandito pa yung 8. Ang lalaki na nila, okay? So wala ko masyado naging problema na nagsimula ako guys. Kasi simple lang na mag-aalaga lang ako. But doon sa aquaponics, sobrang dami kong naging problema doon guys, okay? So ito kasi kuhol to. Kuhol, nag-alaga ako ng kuhol, okay? Tapos ito guys yung natira doon sa drums na mga namatay na 550. 6 sila nakaligtas doon. Yung nilagay ko muna dito. So far, namatay yung 2 kahapon. So may natira pang 4. So tignan natin kung makakasurvive kasi I feel na hindi talaga maganda yung yung hito na yun na unang na doon na ilagay sa drums kasi parang mga weak sila guys, hindi sila ganun ka-healthy. Unlike yung bagong dating ng hito ngayon yung replacement guys. Napaka-healthy nila kasi ang lalaki na. So far,
Hindi sila 3 inches, it's 5 inches to 7 inches yung iba, okay? So, yun, in-update ko lang kayo dun sa mga nagtatanong ng update. Thank you. Don't forget to like and share. Paki-subscribe na rin po ng aming YouTube channel. Thank you.